Magandang araw mga bata! Narito na naman si Teacher Joanne upang gabayan kayo sa ating bagong aralin ngayong araw. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa MAPE sa component na health. Kalawang markahan, una at ikalawang linggo. Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Tara na! Ngayon naman, pagmasdan natin ang larawan. Ayan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama, isang pamilyang kumakain. Sino-sino ang mga nasa larawan? Tama, ang mga nasa larawan ay si tatay, si nanay, si kuya, si ate, at si bunso. Ilan ang miyembro ng pamilya sa larawan? Magaling! Bilangin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron po tayong 5 miyembro ng pamilya sa larawan. Pagmasdan natin ang asal nila habang kumakain. Maayos ba ang mga ito? Tama, sapagkat sila ay nakaupo ng maayos at masayang kumakain. Sabay-sabay din ba kayong kumakain ng mga kasama niyo sa bahay? Mahusay. Ang pagkain ng sabay-sabay ay mahalaga lalo na sa isang batang tulad mo. Ito ay higit na nakakatulong upang lalo pang pagtibayin ang pagsasama-sama ng isang pamilya. Saang bahagi naman kayo ng tahanan kumakain? Magaling! Sa hapag-kainan. Ngayon naman po ay mayroon akong video na ipapanood sa inyo. Unawain at intindihin ng mabuti ang video. Kasi mamaya pagkatapos manood, may itatanong si teacher sa inyo. Handa na ba kayo? Mahusay. Kain na! Pero teka, maghugas ng kamay bago humarap sa lamesa. Ops, huwag takaw mata. Konti-konti lang ang kuha at yung kayang kainin lang ang kunin. Alalahanin ng mga kasama at siguraduhin makakakain din sila kapag may pagkain pa sa bibig. Huwag nilang magsalita. Lunukin muna ang pagkain bago makipagtsikahan. Kung nasa salid, takpan agad ang bibig at humingi ng paumanhin. Excuse me po. Tandaan, wastong asal palagi para tayong ugaling wagi. Naunawaan po ba ang videong inyong napanood? Naunawaan po ba ang videong inyong napanood? Mahusay. Ngayon naman po, mula sa videong napanood, ano ang mga dapat nating tandaan kapag tayo ay nasa hapag-kainan? Magaling. Una, kailangan maghugas ng kamay bago kumain. Pangalawa, kumuha lamang ng kaya mong ubusin. At pangatlo, nguyain ng mabuti ang pagkain. At kapag nasasamid, takpan agad ang bibig at magsabi ng, "Excuse me po." Ginagawa nyo rin ba yung mga nabanggit kapag kayo ay nasa hapag-kainan? Mahusay. Base sa videong inyong napanood, ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Tama. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kagandahang asal habang kumakain. Ano nga ulit ang araling tatalakayin natin? Tama, kagandahang asal habang kumakain. Bago natin simulan ang ating aralin,
alamin muna natin ang mga layunin na inaasahang makukuha nyo pagkatapos ng ating talakayan. Una, natutukoy ang mga kagandahang asal habang kumakain. Pangalawa, na isasagawa ang mga kagandahang asal habang kumakain. At pangatlo, na pahahalagahan ang mga kagandahang asal habang kumakain. Alamin natin ang mga dapat tandaan habang nasa hapagkainan. Pagmasdan natin ng mabuti ang larawan, ano kaya ang ginagawa sa unang larawan? Tama, naghuhugas ng kamay o maghugas ng kamay bago kumain. Naghuhugas din po ba kayo ng kamay, mga bata, bago kumain? Mahusay. Bakit kaya kailangang maghugas muna tayo ng kamay bago kumain? Tama, para maalis ang mga dumi sa ating mga kamay at hindi masama sa ating pagkain. Lalo na ngayon at may virus na kumakalat, kaya dapat palagi tayong naghuhugas ng kamay. At syempre, gumamit tayo ng alcohol pagkatapos maghugas ng ating mga kamay. Ikalawang dapat tandaan habang nasa hapagkainan. Ayan, maupo ng maayos. Sabay-sabay nga po nating basahin. Maupo ng maayos. Umuupo rin po ba kayo ng maayos habang kayo ay kumakain? Mahusay. Bakit kailangan nating umupo ng maayos kapag tayo ay kumakain? Tama. Upang maayos na matunaw ang iyong kinakain, kailangan mong nasa nakaka-relax o maayos na posisyon ng pagkakaupo. Ikatlong dapat tandaan habang nasa hapagkainan. Gumamit ng maayos na pananalita. Sabay-sabay nga po ulit nating basahin. Gumamit ng maayos na pananalita. Bakit kailangan nating gumamit ng maayos na pananalita kapag tayo ay nasa hapagkainan? Tama, para hindi tayo makasakit sa ating kapwa o sa sino mang miyembro ng ating pamilya. Iiwasan nating makipag-away habang tayo ay nasa hapagkainan bilang respeto sa pagkaing biyaya ng ating Panginoon. Ika-apat na dapat tandaan habang nasa hapagkainan. Ayan, kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin. Basahin nga po natin ulit. Kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin. Huwag kukuha ng marami at hindi naman kayang ubusin. Iwasan nating magsayang ng pagkain. Pinagpaguran ng ating mga magulang ang perang ipinambili ng mga ito, kaya nararapat lamang na pahalagahan natin ito. Kumuha ng pagkain ayon sa kaya mong ubusin. Naunawaan po ba, mga bata? Mahusay. Ikalimang dapat tandaan habang nasa hapagkainan. Ayan, huwag punuin ang bibig upang makanguya ng maayos. Basahin nga po natin ulit. Huwag punuin ang bibig upang makanguya ng maayos. Nguyain natin ng mabuti ang pagkaing ating kinakain. Iwasan natin punuin ang ating mga bibig at baka mabulunan tayo.
Naunawaan po ba mga bata? Magaling! Panghuling dapat nating tandaan habang nasa hapagkainan. Ayan, pagmasdan nating mabuti ang larawan. Huwag ilagay ang siko sa lamesa. Basahin nga po natin ulit. Huwag ilagay ang siko sa lamesa. Bakit kaya hindi dapat natin ilagay ang ating mga siko sa lamesa? Tama, sapagkat hindi magandang tingnan. Parang tinatamad tayong kumain pag ganon. Naunawaan po ba mga bata ang mga dapat nating tandaan habang nasa hapagkainan? Mahusay. Sige nga kung talagang naunawaan, ano ang mga dapat nating tandaan habang tayo ay nasa hapagkainan? Tama, maghugas ng kamay, maupo ng maayos, gumamit ng maayos na pananalita, kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin, huwag punuin ang bibig upang makanguya ng maayos, at panghuli, huwag ilagay ang siko sa lamesa. Magaling mga bata! Ngayon naman, may papagawa si teacher sa inyo. Ayan, sa tulong at gabay ng magulang, pumili ng isang gawain sa ibaba na kaya mong gawin. So, pipili ka lamang po ng isang gawain. Para sa ating unang gawain o gawain 1, ikilos mo, panuto, ipakita ang mga dapat tandaan habang nasa hapagkainan. Maaaring magpakuha ng video habang ginagawa ang gawain, ipasa sa messenger ng iyong guro. Narito ang pamantayan sa pagganap. Criteria. Una, kasiyasiya ang ginawang pagkilos. Pangalawa, mahusay na nakasunod sa pinapagawa ng guro. Pangatlo, may pag-iingat ang ginawang pagkilos. So, yung napakahusay, 5 puntos. Mahusay, 4 na puntos. Paghusayan pa, 3 puntos. So, ito po ang inyong magiging gabay habang ginagawa ninyo ang gawain 1. Naunawaan po ba? Okay, magaling. Para naman po sa ating gawain 2, iguhit mo. Ayan. Panuto, iguhit ang mga tamang gawi sa pagkuha ng pagkain. Iguhit ito sa isang malinis na papel, maaaring maglagay ng pangkulay kung meron, at ipasa sa guro. Narito naman ang pamantayan sa pagganap. Kriteria, malinis ang pagkakaguhit at walang mga binura. Lubos na nagpamalas ng pagkamalikhain. Angkop ang paglalahad ng nilalaman sa konsepto na iginuhit. Kagaya kanina, napakahusay 5 puntos, mahusay 4 na puntos, paghusayan pa 3 puntos. Narito naman ang gawain 3 or gawain 3. Ipanayam mo. Ayan. Panuto, gamit ang mga gabay na tanong, makipagpanayam sa isang kasama sa bahay tungkol sa kagandahang asal na ginagawa sa hapagkainan. Isulat sa kwaderno ang oo kung isinasagawa ito at hindi naman kung hindi ito na isasagawa. Ayan yung mga gabay na tanong na itatanong mo sa kasama mo sa bahay. Una, umuupo ng maayos habang kumakain, nakikipag-away sa harap ng pagkain. Pangatlo, ngumunguya ng dahan-dahan. Pang-4, natutulog sa harap ng pagkain. At pang-5, nagsasalita habang may laman ang bibig. Narito naman ang pamantayan sa pagganap. Kriteria,
kahanga-hanga at pinaghandaang mabuti ang pananalita at kilos sa pagtatanong. Pangalawa, nagpakita ng paggalang sa taong kausap. Napakahusay, 5 puntos. Mahusay, 4 na puntos. Paghusayan pa, 3 puntos. So, pipili lang po kayo mula sa gawain 1 hanggang gawain 3 ng isang gawain na kayang-kaya mong gawin. Naunawaan po ba mga bata? Mahusay. Ngayon naman po ay subukin natin ang iyong natutunan sa ating aralin. Sagutan natin ang gawain 4. Ayan. Panuto, lagyan ng check ang kahon kung nagsasaad ng kagandahang asal sa pagkainan ng item at X naman kung hindi. Number 1, maghugas ng kamay bago kumain. Anong sagot dito mga bata? Check ba to or X? Tama, ang sagot ay check. Kalawang bilang, magagandang bagay ang pag-usapan habang kumakain. Ano kaya ang sagot dito mga bata? Check po ba or X? Magaling, ang sagot ay check. Katlong bilang, iwasan ang pagsasalita kung may laman ang bibig. Ano kaya ang sagot rito mga bata? Check ba to or X? Tama, ang sagot ay check. Ika-4, umupo ng maayos. Check ba to o X mga bata? Tama, ang sagot ay check. At panghuli, mag-away sa harap ng pagkain. Ano kaya ang sagot dito mga bata? Check ba ito or X? Mahusay, ang sagot ay X. Iwasan nating mag-away sa harap ng pagkain. Ayan. Para naman sa ating pagninilay, isusulat ng mga mag-aaral ang kanilang personal na opinion o pananaw tungkol sa aralin gamit ang mga sumusunod na salitang nauunawaan ko na, tudugtungan niyo po, nababatid ko na, ganyan. Naunawaan po ba mga bata? Susulat niyo po rito, sapat lang ang inyong personal na opinion o pananaw tungkol sa aralin na ating tinalakay. Ayan mga bata, naway marami kang natutunan sa ating aralin ngayong araw. Binabati kita dahil natapos mo na ang una at ikalawang linggo sa ikalawang markahan ng ating aralin. Muli, ako si Teacher Joanne. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Lagi nating tatandaan, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa ating tagumpay. Paalam mga bata, hanggang sa muli.